Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Sorry, Yusek. Sige po. Magandang umaga po sa inyo. Nasa pawan po kayo na may napindot po kami rito. Sige po. Salamat po sa pagtanggap sa aming paanyaya. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig po ng inyong programa, sir. Opo, Yusek Bueno. Siguro magandang matanong namin sa inyo. Ano ba target natin ngayon na tourist arrival for this year? Ngayong taon po, Opo. ang target po natin ay 7.7 million. 7.7 million and are we on track? Are we on schedule do sa ating target na yan? Sa ngayon po, as of date, nakaka 5.2 million na po tayo. Nako, malayo pa pala iabulin natin, Yusek. May kahirapan, may mga challenges tayo, alam naman natin. Pero, ayun, tuloy-tuloy lang din ang ating mga programa sa Department of Tourism. Okay. Oo, kasi meron talagang tayong challenge, especially sa turista natin na nanggagaling sa China. Kasi alam natin, in the past year, sila po ay nasa top arrival natin. Pero yun, may challenges lang tayo ngayon. Pero yun nga, tuloy-tuloy ang ating pagpo-promote ng Pilipinas, no, sa iba-iba pang mga target markets natin. When you say challenges, ano challenges natin sa Chinese market, ma'am? Nandyan pa rin po yung sa flight connections natin kasi hindi pa naman lahat ng mga pre-COVID na mga flights bumalik na. Tapos nandyan din yung visa requirement, no? So visa required pa rin kasi yung ating Chinese tourists. So yun po yung mga challenges na meron tayo. Mm-hmm. Okay. Yun nga ang pinag-uusapan namin ni Assistant Director World kanina. Ang Thailand 22 million ang kanilang tourist arrival, no? Tapos I'm sure ang South Korea ay mas pataas pa. And of course, definitely ang Hong Kong mas marami. Yun nga lang, no? Talagang medyo nahuhuli tayo, Yusek, when it comes to tourist arrivals. Oo, alam po ang explanation po ng DOT niyan, lalo na po si Secretary, pag pinag-uusapan yung kumbaga kino-compare tayo sa ating mga kapitbahay, no, sa ASEAN, like Thailand, ganyan, Indonesia. Ang sinasabi natin, kung sa numbers lang po, talagang hindi tayo makakapag-compete kasi tayo ay talagang, kumbaga, yung location ng Philippines, kinakailangan ng turistang lumipad sa atin. Kumbaga, kailangan niya ng flight because we are kumbaga, an island nation, no? An archipelagic nation. Yung ating mga kapitbahay, meron silang mga ka-border na pwedeng cross-bordering lang na pwedeng land travel. So, ang isang tinitingnan ngayon ng DOT, not really on the numbers, but on yung impact po ng mga dumadating nating turista sa ibang bagay, katulad ng tourist receipts at saka yung trabaho at mga livelihood opportunities na naidudulot at nadadala ng turismo sa isang tourist destination or sa mga local attractions natin. Yung pong sinasabi nating tourism value chain, no, na dulot ng turismo sa isang lugar. So, yun po, dahil sa, like for example, sa trabaho lamang, yung last year sa report ng Philippine Statistical Authority, yung direct employment po is direct and indirect employment kung bibilang aabot ng 16 million Filipinos have been working or have worked in the tourism value chain. So marami po yung nakakatalagang nagde-depend, no, sa ng mga Pilipino sa tourism. Pag lumalago. Opo. Actually gusto ko malaman yan, ma'am, kasi 'di ba isa sa mga lubos na napinsala nung nagkaroon tayo ng COVID ay ang tourism industry. Ang laki ng ang daming nawalang trabaho, tapos ang laki ng nalugi sa Pilipinas. Pero ngayon, ma'am, how's the situation when it comes to tourism? Bumalik na po tayo dun sa pre-COVID era ho natin ng turismo? Sa yung ating yes, no, maganda po yung recovery ng tourism natin. Yung mga hotels natin nagre-report na maganda yung kanilang negosyo this year and even last year kasi nga even at the domestic market malakas po yung turismo natin, no. Hindi man natin nakukuha pa, sabihin natin yung mga dati nating foreign tourists pre-COVID, pero yung ating domestic tourism is napakalakas. More than 110 million domestic trips po
kumbaga talagang pasyalin. Yung mahilig mamasyal ang mga Pilipino, lumabas, minsan 3 times in a year. So, yung ating report, no, on domestic tourism, we had more than 100 million domestic trips last year. So yung ating mga hotel sector, mga accommodation sector natin, at even yung ating mga tour guides, maano na ulit yung trabaho nila. Kumbaga, busy na ulit yung kanilang mga establishments, yung mga guides natin, meron na ulit sila mga grupong gina-guide, no, kahit yung mga local tour groups, even yung ating mga MSMEs in the destination. So, kaya po natutuwa kami na ngayon, no, with the trend na nakikita nating malakas, lalo na this time of the year because it's peak season pag last quarter, talagang kumbaga good problems na nga sa ating mga tourism establishments. Kasi sabi nila minsan they had to turn down yung mga bookings nila ng mga events. Kasi Hindi na nila kayang tanggapin. Magandang problema po yun. Magandang problema. Ang kailangan natin po ngayon additional hotel. So isa po ngayon sa mga programa ng DOT kasama yung Philippine Hotel Owners Association is really to look for hotel investors po para sa ating mga destination. Tsaka ma'am, alam nyo, marami pang pwedeng puntahan dito na tourist destination na kulang lang sa development, no? Napakarami po. Meron pong programa ang Department of Tourism, no, na inilunsad under the administration ni Secretary Frasco, yung tinatawag po naming Philippine Experience Program. Nilaunch po ito last year kasi ang idea po, this is a culture, heritage, and arts caravan na yung lahat ng region po sa bansa ay magkakaroon ng Philippine Experience Program. Kung familiar po kayo sa suroy-suroy ng Cebu, yung parang tour ng Cebu sa bawat munisipyo, it was actually patterned that way, pero ito dinala namin sa bawat region to showcase po yung mga lugar na hindi lamang popular but the LGUs would like to highlight or open it up to domestic or foreign tourists. So, yung Philippine Experience Program, nakaka-11 editions na po kami. Actually, nasalukuyan po nandito ako sa Calabarzon ngayon kasi we are on the Philippine Experience Program ng Central Luzon. It's usually a 3-day tour program kung saan iniimbitahan namin yung aming mga partners sa private sector ng mga tour operators, no? Members ng Philippine Tour Operators Association or ng NITAS, ng PTAA, pati na rin po mga members of the Diplomatic Corps kasi gusto rin natin na makita nila yung mga lugar sa Pilipinas na kasi di ba minsan may mga embassies na nag-i-issue ng advisory. So, inibitahan natin sila para sila ma-experience sila na everything is really safe, very, everything is okay, yung maayos po yung lugar at maganda. So, may ganun po yung ating mga programa kasi nga gusto rin ni Secretary na maging inclusive yung tourism development natin sa bansa. That's very good. May bagong programa, AD World, di ba? Apo, Ang yung DTI, ang DTI, ang DOT. Yung pong BBMGP on BBMGP. Bisita, yes. Be My Guest program. Talagang saling sa BBM. BBMGP. BBMGP. Sige nga po, Yusek, ano ba itong BBMGP? Yung Bisita, Naku, sir. Be My Guest program. Opo, ang BBMG po is nasa second year na tayo actually. Patapos na nga po ang Bisita Be My Guest. Inilunsad po ito noong 2022, December of 2022. One of the first programs, flagship program po na inilunsad ng DOT in partnership with the Department of Migrant Workers. The former Secretary Toots Ople po. Silang dalawa ni Secretary Frasco po ang nag-usap na itap yung ating mga overseas Filipino workers at saka yung ating overseas Filipinos na maging tourism ambassadors. I-promote yung Pilipinas sa kanilang mga foreign colleagues, na foreign na mga kaibigan o yung mga boss nila na bumisita ng Pilipinas. Sila yung promoters natin, sinasabi naming tourism ambassadors. Pero nung inilunsad na namin yung programa ng 2022, ang sabi ng Secretary, isama na natin ang lahat ng mga Pilipino, hindi lang OFWs or overseas Filipinos, pati na rin yung nandito sa ating bansa, no, na mag-promote. Kahit na nandito sila sa Pilipinas, may kaibigan sila sa ibang bansa, hikayatin nilang pumunta. So it's an incentive travel campaign po na yung sino pong makakapag-invite
foreigner, meron kaming website na magre-register ng isang Pilipino na meron siyang foreign invitee. So if yung foreign invitee niya, dapat po yung foreign invitee niya makakarating dito or may planong pumunta ng Pilipinas. So by registering in the BBMG program, entitled po yung sponsor, yung Filipino sponsor ng raffle ticket. So in the whole campaign po ng DOT, 2 years na po tayo, meron tayong nakatatlong raffle draw na kami na ang major prizes po condominium unit sponsored ng SM at saka house and lot sponsored ng ng Ayala Land at saka may isa pa po kaming ira-raffle draw na another condominium unit sponsorship po ng Mega World. So may mga partners po kami na sa private sector aside from these major prizes na mga air tickets at mga stays in hotels and resorts sa iba-iba nating tourist destination. So holiday packages po is also one of our prizes sa BBMG. So we actually had 32 winners na po of both holidays. Yes, meron. Recently po in-award namin yung Yusek, nakaka-encourage to kasi ang premyo condo, house and lot, di ba? Magandang Nakaka-encourage. Kaya lang, how do they know? po? Paano nila nalalaman? How do you tell them na may ganitong klase ng programa? The whole year po, since it was for the past 2 years, since the program was launched in December 2022, ang Department of Tourism po, together with our Tourism Promotions Board, kasama rin po natin yung DMW at yung kanilang mga respective attaches or personnel abroad, at saka yung DFA po, we meet with, we hold events, BBMG activations and promotions abroad at saka dito po sa Pilipinas. So may mga BBMG activations kami sa lahat po, halos lahat na meron dito sa US, nakadalawang beses kami sa Los Angeles at saka sa San Francisco, meron din sa Europe, sa London, sa Berlin, sa Italy, doon po sa mga lugar na maraming Filipino community. At at the same time rin po, pag may mga events yung embassy natin abroad or yung aming opisina, yung aming tourism attaché nagpa-participate sa iba't ibang activities, isinasama na namin yung BBMG promotions. Ganun din po dito sa Pilipinas, pag may Philippine Travel Expo or may mga events yung aming regional offices, isinasama po namin yung BBMG promotions. Nagpapa-sign up kami sa mga Pilipinong bumibisita sa Travel Mart or meron kami minsan promotion sa loob ng mall. So, nandun po. Very nice, ma'am, no? So far po, actually, if I can share with you some figures, meron kaming mga 10,781 na Filipinos na nag-register. No, actually, hindi namin, when we started the program, sabi lang namin maka 10,000 tayo. Good enough. So, sumobra na kayo doon sa target, ma'am. No. Ma'am, marami pa yan. Baka hindi lang alam, no? Paano ba, Paano ba sasali yung mga interesado? Meron po kaming website, yung Bisita Be My Guest website, bbmg.travel.ph po. bbmg.travel.ph. bbmg.travel.ph po. Puntahan nyo lang po yon, yung website na yon. Makikita nyo mechanics, mga kapuso. Paano kayo makakasali. At ang mga papremyo. Wow! Ulit, ma'am? Ulitin nyo. Iyabang natin, Yusek. Oo. Sir, holiday packages. Meron tayo sa Palawan, sa Davao, dun sa ating mga destinations. Batanes, Bicol. Pero yung remaining prices po price po natin for the last raffle draw. Ito na nga pong December 16 sa Monday, ang ira-raffle out po natin is yung Mega World condominium unit at saka meron pa pong shopping voucher sponsored by SM na worth 65,000 at meron din sa pang shopping voucher sponsored by Rustan worth 220,000. Yun, ang ganda. Pagbabiyahe ka na, meron ka pang pa-shopping, may pabahay ka pa. May pabahay ka pa. Wow, naman, talaga naman. Hindi actually, pinag-iisipan po si Secretary nung nakita po niya kasi mga Pilipino, mga kababayan natin abroad, talagang at the same time that
when we are launching the BBMG, si Secretary, sinishare po natin yung mga programa ng DOT, kung ano na po yung mga improvements or developments, no? So, tuwan-tuwa yung mga kababayan, kaya na-excite silang umuwi. So, ang iniisip nga po, baka ma-extend yung programa pa. Maghanap lang po kami ng mga Sponsors pa, no? Sponsors, para no? maituloy yung programa. Siguro ma'am, maganda, can you quantify kung ano na po ang naging yield ng Philippine Tourism dito po sa programang ito? Meron ba kayong ganong klase ng datos? Hindi pa namin nakikita lang namin yung numbers in terms of the media mileage. I cannot just remember the exact data, pero we compute it yung kung i-reach ng program in terms of the media mileage at ilan na yung mga tao. Hindi ko lang po exact yung Di bali po. Opo. Siguro baka magkaroon din tayo ng datos tungkol dyan. Pero ma'am, I'm sure dahil nga hinihikaya po natin yung ating yung mga turista na pumunta ho sa atin at yung mga Pilipino na encourage yung kanilang mga kaibigan dayuhan na pumunta sa atin, syempre meron tayong mga kaakibat na skills development dyan. Kinakailangan po nating i-train yung ating mga tourism stakeholders kung paano po natin tatanggapin itong mga dayuhang ito para naman hindi lang one time, di ba? Makabalik sila, magkaroon tayo ng second, third at fourth visit mula sa kanila. Ibig sabihin, maengganyo sila at makita yung ganda ng Pilipinas at yung bait, kagalingan ng mga Pilipino sa industriya ito. Meron ba tayong mga skills development training, ma'am, para ho sa ating mga stakeholders? Maraming salamat po. Marami po actually trainings ang Department of Tourism. Isa nga po dyan, ang tinatawag namin, ito ay isang centerpiece or core advocacy training program ng DOT na tinatawag nating Filipino Brand of Service Excellence. Ito, hina-highlight natin yung the best of the Filipino hospitality by emphasizing who we are, yung pong values ng Pilipino. So, yun pong Filipino Brand of Service Excellence. It's really a values-oriented customer service excellence training program. So, yung programa po may 3 modules. Yung unang-una is we emphasize or we bring out yung 7 values. May tinatawag kaming 7M sa Filipino Brand of Service po. Kasi sabi natin, likas na nurturing at maalaga ang mga Pilipino, yung ating pagiging warm because of who we are, yung values na meron tayo intrinsically. Ano po to? Yung pagiging, yung makajos natin, yung ating pagiging makatao, yung makabansa, makakalikasan. At may 3 po kaming nakuhang feedback sa ating mga participants when we were having the focus group discussions and workshops for the Filipino Brand of Service Excellence. And ito po yung pagiging masayahin ng Pilipino, yung merong may bayanihan, yung pagtutulungan, at yung meron pong pag-asa. In any adversity, kahit sa trabaho man or may sakunang dumating, ang Pilipino tala ay babangon at magtutulungan. At yun po yung nararamdaman. Actually, yung mga bisita natin ngayon, kahit na hindi pa namin na-i-conduct or na-i-launch yung Filipino Brand of Service, ito na rin talaga yung naririnig nating feedback sa ating mga bisita na ang mga Pilipino ay naturally maalaga, treating each and every stranger like a family. So, yun po yung sabi namin, why don't we bring this out, really emphasize in our service industries at uunahin natin yung dito sa ating tourism sector. So we launched this program po actually. We started this program conceptualizing it in 2013, but we were only able to fully launch it po under this administration kasi when the new administration po under President Ferdinand Bong Marcos Jr. and the leadership of Secretary Frasco, yung pong Filipinization, yung bringing out the Filipino identity and heritage ang gusto nating i-emphasize sa tourism. So, the Secretary gave us last year a target of 100,000 kumbaga, mga workers natin or frontliners natin sa industry. Lahat po, yung mga nagtatrabaho sa hotels, yung mga kahit na yung ating mga boatmen na nag-island hopping tour, mga tricycle drivers sa mga probinsya na ating mga tourist destinations, mga nagtitinda ng souvenirs, mga masahista, binibigyan natin ng Filipino Brand of Service Excellence because para marunong silang
mag-alaga, no? Alam nila yung proper and professional way of handling guest needs. And at the same time also responding and handling complaints. Kasi yung 2 other modules po is all about guest technique at saka handling or service recovery. So, yun ang nakikita naming parang importante sa isang frontliner o sa isang tourism establishment natin. Maganda po ang naging feedback ng Filipino Brand of Service Excellence kasi last year we exceeded the target na 100,000. We actually were able to train 127,000 workers. Ngayon din po, nakaka 116,000 workers and frontliners na po kami. And it has gone beyond the tourism industry kasi lahat po ng mga LGs ngayon, yung kanilang mga frontliners sa mga munisipyo at sa mga probinsya, pinabibigyan na rin nila ng Filipino Brand of Service Excellence. Kasama po dito sa FPSC is really integrating also expression. Gusto natin na meron ding matatandaan yung ating mga bisita pag-alis nila sa Pilipinas. Kasi pa di ba pag nagbabiyahe tayo sa Thailand or sa Korea, sa mga greetings pa lang, you're greeted ng sawadee ka, Opo. mga Dito sa atin, mabuhay. Nilagyan na namin ng ganyan, mabuhay, at yung local, kung merong local greeting yung isang probinsya. At sa pag-alis nila, ini-emphasize din natin yung care and concern ng mga Pilipino sa kanila mga bisita na okay, ingat po kayo kasi we tell that to each other, di po ba, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. We tell it to everyone pag umaalis na mag-ingat ka. So, we wanted that adapted para din sa ating mga bisita. So, they feel, yung talagang parte natin sila, para na natin silang kapamilya, pag-alis nila sa atin. So, yun po, may mga... And other than that, the Filipino Brand of Service Excellence, we also extend po skills training. Ito naman po, ito yung mga functional na kinakailangan ng, kunyari, isang housekeeper sa hotel or a tourist transport driver, so driving skills, professional driving skills. Binibigyan natin sila ng magandang klaseng training para hindi lang po on customer service but also in specific skills training na kinakailangan. Meron din kami mga surfing instructors training, yung mga local surfers natin. Maraming mga, for example, taga Maynila, pumupunta ng La Union just for a weekend, gusto nila mag-aral ng surfing. So yung mga local surfers natin, meron tayong talagang professional surfing instructors course na patterned after the Australian surfing instructor course po. So, binibigay din po ng mga ganong klaseng trainings ng DOT sa ating mga frontliners. Also on water safety, kasi water safety and rescue. Kasi importante din po yung safety ng ating mga bisita, lalo na dun sa mga water-related activities. So may partnership kami sa Red Cross, may partnership kami sa Philippine Coast Guard on water safety and rescue naman po sa ating mga community guides. Ang dami yung dami yung mga programa para sa mga stakeholders. Ang dami, sobra ma'am. Kung din namin kayo hihintuin ma'am, baka hanggang bukas tayo rito. Madami po talaga. Halos lahat po ng nagtatrabaho sa tourism, meron po kami training. Very good, very good. Siguro, AD World, last few questions before we wrap this interview with Undersecretary Bueno. Ano pa yung mga gusto nating malaman tungkol sa turismo? Well, tanungin natin kay Yusek, paano po ba ang sa travel scams? Paano maiiwasan? Oo nga pala. Yun, maganda yun. Ano ba ang karaniwang travel scams at na dapat bantayan po ng ating mga travelers, Yusek? Oo, kasi maganda yung yung tanong ni AD World kasi alam nyo, ang daming tinitrain ng Department of Tourism doon sa mga stakeholders, pero meron talagang isa, dalawa. Hindi naman kakaunti lang, mga isolated. May mga manluloko pa rin. May mga manluloko pa rin mga tourism stakeholders. Ano bang ang dapat nating malaman at tatandaan dito po sa mga travel scams na ito? Una sa lahat po, baka hindi rin gaanong alam ng karamihan na ang Department of Tourism ay isa rin pong regulatory agency. So meron po kaming tinatawag na accreditation ng mga tourism service providers katulad ng hotels. Nagba-blacklist din ba kayo, Yusek? Nagba-blacklist din kayo? Nagba-blacklist
po Ayan. kami, travel and tour operators, ano po, mga tourist transport, mga tour guides, ganyan. So, meron kaming listahan ng DOT accredited enterprises sa aming website. So, talagang ina-encourage namin ang lahat no na hanapin yung DOT accreditation ng ating mga service providers, yung quality seal ng DOT. Pero minsan, hindi rin may iwasan, may mga kukonti kahit na DOT accredited, meron pa rin, alam mo, parang nakakagawa rin Natutokso hindi din po. mabuti. Natutokso Oo, din oo. po ni So, Taning. ang ano po talaga is, kasi ngayon may mga madalas na scam yung sobrang baba na mga tour packages. Minsan magdududa ka pag sobrang baba ng mga tour packages, bakit ganyan. So kinakailangan mapanuri yung ating mga Actually, yung ating the general rule, Yusek, if it's too good to be Too true, good. it's not It's true. parang ganun po, oo. Yung ganon. So, Kasi pag sobrang importante pa rin hanapin yung seal. No? Tama? yung seal po, yung DOT accreditation, number nila at saka yung seal. So, meron po kaming website dun po sa beta.tourism.gov.ph. Meron po kaming listahan ng mga DOT accredited enterprises. Pwede rin nilang tingnan sa bawat destination. Meron tayong i-download nila yung Travel Philippines na app kasi yung lahat ng mga hotels at mga service providers sa bawat destination ay DOT accredited po. So, pwede nilang Okay. i-download yung Travel Philippines app na po. Isang concern na lang siguro bago namin kayo pakawalan na Yusek Bueno. Siguro magandang maidulog namin sa inyo. Alam nyo, kung pupunta kayo ng Coron at pupunta kayo ng Phuket, Thailand, medyo mahal ang Coron. Mahal ang Coron, no? Slightly higher. No? Siyempre, yung mga tao, pagka gano'n ang diferensya, madi-discourage. Punta na lang ako sa Phuket. Abroad na lang. Okay. Mura. Mas mura. Mas mababa. Makakita pa ako ng makakilala pa ako ng ibang nasyonalidad, no? So, yung disjoint na yun, Yusek, paano ba natin ginagawa ng paraan yun? Kasi paano natin maikahit ang local tourism kung mahal? Mas mahal dito sa atin kaysa pumunta ka ng abroad. Mm-mm. Madalas po namin talaga marinig yan, pero yun nga po, no, in terms of yung pricing, control of pricing, wala naman kami doon. Pero ang sinasabi namin, kasi sa ngayon, talagang nagkukulang pa talaga yung investments in the different sectors ng ating tourism industry. Ibig sabihin, mataas yung demand, no, pero yung supply natin ng hotel rooms, lalo na pag peak season, talagang nagmamahal. But kahit rin po sa tourist transport yung local, patuloy po yung dialogue ng DOT with concerned agencies like sa local government units or sa DOTR, no, in terms of yung paano nga natin matutugunan yung ganong klaseng concern ng ating mga traveling public, yung presyo ng air tickets, presyo ng mga land transport, and even yung hotel prices. Sa ngayon po kasi, yun nga, yung siguro, yung dapat we pursue strongly yung pagpasok ng investment sa tourism sector para mas maraming players, mas maraming makakapag-provide ng serbisyo na kinakailangan ng ating mga turista. And competition brings down the prices, di ba? Opo. Very Kasi good. hopefully, that's what we look forward to, na pag marami, talagang mapipilitan silang na mag-offer ng very, very reasonable and competitive pricing. Naku, ma'am, alam niyo, dami pa namin tanong. Kaya lang, medyo kapos na kami sa oras. Can we do a part 2 of this? Okay lang po. Oo, Okay baka lang po. pwede ma-schedule ka namin ulit next year para mapag-usapan naman natin yung mga plano po ng DOT for 2025. But in the meantime, Yusek, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Thank you, Yusek. Maligayang Pasko sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Okay. Regards kay Thank you. Secretary, si Undersecretary Maria Rica Bueno, mga kapuso, ng Department. Hilingan, walang pinoprotektahan.